Hallelujah, 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 Hallelujah. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The 72 disciples returned rejoicing and said to Jesus, Lord, even the demons are subject to us because of your name. Jesus said, I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions and upon the full force of the enemy, and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. At that very moment, he rejoiced in the Holy Spirit and said, I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Turning to the disciples in private, he said, Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. We also pray for those who are joining us online, especially the sick and those who are taking care of the sick, and all our devotees from all over the country and from the different parts of the world joining us in this Mass at Quiapo. And every Saturday, we hold our Pilgrim's Mass. Kahapon po ay First Friday, alam natin, dumagsa lahat ng mga deboto at yung iba naman po sa inyo ngayon ay humahabol pa sa pagdedebosyon, lalo na po ang mga galing pa sa mga malalayong lugar. At higit sa lahat, ang mga nagpapasalamat sa mga biyaya, himala at pagpapala na ipinagkaloob sa kanila ng Poong Nazareno. And this Pilgrim's Mass is also dedicated to our international devotees. We are aware that more and more of our OFWs have settled already in different parts of the world, and that is why they also want to introduce this devotion to their children and grandchildren who may not anymore know Tagalog or Filipino. So this Mass is also for our international devotees. Kaya binabalanse po natin, may English, may Tagalog, para po sa lahat. Dahil hindi po ba ganun din naman talagang ating mahal na Poong Jesus Nazareno para sa lahat. Ang mga narito po, dahil
nagpapasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Iparinig nyo nga po sa ating mahal na po ng inyong palakpak ng pasasalamat. Ayan, hindi pa ganun kalakas. Kung may iba may hinihingi pa, antayin pa na mabuo ang pasasalamat. Mamaya, yung mga may birthday, wedding anniversary, at yung mga iba pang may pagpapasalamat ay aking kayong babasbasang pagbabako mamaya. But if there is one thing we could perhaps look forward to in thanking the Lord, today is First Saturday, the day of Our Lady, and today it is also the month of the Holy Rosary. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina, Mama Mary, sa kanyang panahon na ito. And today also is an optional memorial of Saint Faustina Kowalska. If you're familiar, kung kayo po ay deboto ng Divine Mercy, kilala nyo po si Saint Faustina. Sa kanya nagpakita ang ating Panginoon. Kaya doon sa may kumpisala natin, meron tayong imahe doon ng Divine Mercy. Yun yung itsura ng Panginoon nung nagpakita siya kay Saint Faustina. If there is one thing common between the Blessed Mother and Saint Faustina, it is that they saw the Lord. Nakita nila si Jesus. Di ba pambihirang biyaya yun? Tayo nga dito, masayang-masaya na tayo. Makita lang natin ang imahe ng Poong Nazareno. Ito ay larawan lamang, tanda lamang. Hindi ito si Jesus. Ang Panginoon natin ay nasa langit. Ang mga estatwa, ang mga rebulto, ang mga larawan ay mga tanda lamang. Kaya nga, lagi ko pong ipinapaalala sa inyo, higit na mas mahalaga ang tinatanggap natin sa banal na komunyon sapagkat yun ang tunay na katawan ni Kristo. Ang imahe po ng Poong Nazareno ay parang picture, larawan lamang. Pero yung nasa loob po ng tabernakulong ito, yung tatanggapin nyo mamaya, yan mismo si Jesus. Pero mabalik tayo doon sa binanggit ko kanina. Hindi po ba pambihirang biyaya yun? Siguro kung tatanungin kayo, gusto nyo bang makita ang Panginoon? Natitiyak ko lahat tayo sabihin natin, syempre naman, Father, yung Nazareno nga, makita ko lang, ang saya-saya ko na. Paano pa kaya kung mismong si Jesus ang makita ko? Syempre, iba sa inyo matatakot pag sabi, gusto mo na ba agad ngayon, makita na ang Panginoon? Sabi nyo, wag naman muna, Father. No? Kasi isipin nyo, pag nakita ko ang Panginoon, dapat medyo dead ball na ako, no? Para makita ko na siya. Pero mga kapatid, wag ho tayong pakakasiguro. Alam natin, maraming tao ang nakakita kay Jesus, pero hindi nakilala si Jesus. Di po ba? Opo, si Mama Mary, si San Jose, nakita nila si Jesus. Pero tandaan nyo, si Herodes, si Pilato, si Barabas, si Caipas, nakita din nila si Jesus. Pero hindi nila nakilala si Jesus. Kaya pala, hindi pala automatic, hindi pala pambihirang biyaya agad yung makita mo si Jesus. Kasi pwede ring nakita mo siya, pero hindi mo siya nakilala. That is why, aside from praying that we may see the Lord, we may also recognize the Lord. And here is the good news. Recognizing the Lord does not necessarily need our eyes, but our hearts. Ang makita ang Panginoon, siguro sabihin nyo, Father, paano ko makikita ang Panginoon? Hindi naman ako nabuhay nung panahon niya. Hindi naman ako katulad ni Saint Faustina na napakadasalin, kaya nag-aparisyon ng Panginoon sa kanya. Para makita ang Panginoon, kailangan ng mata.
Pero para makilala ang Panginoon, ang kailangan ay ang puso. At yon ang mabuting balita. Lahat naman siguro tayo may puso. May puso ka ba? Damin mo nga ngayon, tumutibok ang puso mo. Ibig sabihin yan, may kakayanan kang makilala ang Panginoon. At nitong nakalipas na mga araw, narinig natin yung kwento ni Job. Ni Job. Naalala nyo nung Lunes? Nagdebate sa langit, sabi nung demonyo, Lord, yang si Job, kaya lang naman yan namamanata sa iyo kasi masarap ang buhay niyan eh. Masagana ang buhay niyan. Pag yan, dumaan na sa pagsubok, bibitaw na yan sa iyo. Pag yan, nagka-problema na, nagkasakit na, minalas na, kalilimutan ka na niyan. Anong sabi ng Diyos? Hindi, tiwala ako dyan, kay Job. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Pumayag ang Diyos. Kaya ano nangyari daw kay Job? Nasira lahat ng ari-arian niya. Namatay yung mga baka, mga tupa, lahat ng pagmimiari niya. Namatay ang mga anak niya. Nasunog ang bahay niya. Nagkasakit pa siya. Sabi siguro ng demonyo, ayan, isusumpa ka na niyan. Kasi minamalas na siya. Anong sabi ni Job? Opo, dumaan siya matinding pagsubok. Siguro ngayon, may mga nagsisimba dito, parang yung pinagdaanan ni Job, may sakit, lubog ka sa utang, hirap na hirap ka sa buhay mo, hindi matapos-tapos ang problema mo, pakiramdam mo, sandamakmak na kamalasan na nangyayari sa'yo. Kaya ka pinagsimba ngayon para marinig muli yung kwento ni Job. Anong sabi ni Job? Lord, bakit nangyayari sa akin to? Wala naman akong ginawang masama. Pero ano sabi rin ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang Panginoon. At nagtanong ang Diyos kay Job, nitong 2 araw hanggang ngayon, Job, alam mo ba nangyayari pag sumisikat ang araw? Alam mo ba nangyayari kapag lumulubog ng araw? Lord, Job, do you know what is happening on the mountaintop? Do you know what is happening at the bottom of the sea? Sa makatwid, ang daming tanong ng Diyos kay Job. At isang napagtanto ni Job, marami pa pala akong di alam. Akala ko, marunong na ako. Akala ko, alam ko na lahat ng mangyayari sa buhay. Marami pa rin pala akong hindi pa alam. At higit pa doon, it is not only that I do not know everything. What Job realized was that God knows everything. Kaya para bagang sinasabi ng Diyos kay Job, oo, marami kang problema, pero hindi mo pa nakikita ang lahat. Ang buong kwento, ang mas malawak na larawan. Hindi mo nakikita ang dahilan ng mga nangyayari sa buhay. Kaya huwag kang pakakasiguro. Huwag mong isipin pinabayaan kita. Huwag mo isipin hindi kita mahal. Marami ka pang hindi alam. Kaya magtiwala ka sa akin. Mga kapatid, ganyan din ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Pong Nazareno. Marami tayong tanong ngayon, Lord, bakit hindi gumaling-galing ang sakit ko? Lord, bakit hindi pa ako makapasa-pasa? Mamaya magpapabless ang iba sa inyo, alam ko, ng mga panulat nyo, ng mga papel, mga test booklet. Lord, ba't wala pa yung visa ko? Ang dami ko nang ginastos. Kailan ba ako makakapasok sa trabaho? Gusto sabihin sa iyo ngayon ng Panginoon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Marami ka pang hindi alam. Mayroon pang mas malawak na kwento. Mayroon pang maraming dahilan na nangyayari na hindi mo palang lubos maunawaan ngayon. At nung natanggap yun ni Job, oo nga po, Panginoon, tama po kayo, yes Lord, I do not know everything. I do not understand everything. You are the real wisdom and power of everything in life.
Doon niya nakilala ang Diyos. Balik tayo sa tanong ko kanina, gusto niyo bang makita ang Diyos? May mas mahalagang biyaya, makilala ang Diyos. Baka sa pagkakasakit mo ngayon, yan ang paraan para makilala mo ang Diyos. Siguro nga ngayon, parang nasa ilalim ka pa, hindi ka pa makaangat-angat sa buhay. Pero kung bubuksan mo ang puso mo, baka yan pala ang paraan para lalo mong makilala ang Diyos. Yung inaantay mo, na nauubos na pasensya mo, kailan ba sasagutin ng Diyos ang dasal ko? Tandaan mo si Job. Sabi ni Job, tama nga po kayo, Panginoon. Tunay nga pong nagmamahal kayo at marunong kayo. Kaya naman magtitiwala ako sa iyo. Yes, our Lord even said in the gospel today, blessed are the eyes that see what you see. But remember what the Lord also told Thomas, blessed are those who have not seen but have believed. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, Lord, let your face shine on me. Today, let that be our prayer. Lord, let your face shine on me. Lord, makilala kita sa buhay ko, sa karamdaman ko o sa kalusugan, sa kahirapan, sa kasaganahan, sa kagalakan, sa kalungkutan. In everything, Lord, may I recognize you because that is the real blessing I will have in my life. As we continue with this Mass, let us pray for that grace. Let us ask the Blessed Mother, who always beheld the face of Jesus, who always recognized Jesus even at the foot of the cross. Mama Mary, help us to always behold and look for Jesus in our lives. Saint Faustina, always remind us of the divine mercy of God so that our joy may be complete.